Ngayon naman pupunta tayo sa Mindoro. Pag-uusapan natin ngayon yung tama raw. Yeah. Dahil nga, ito na nga medyo ang problema dito, kumukonti na sila. So para bigyan tayo ng impormasyon tungkol dyan, makasama natin this morning ating very special guest, si Dr. Gwendolyn Bambalan, ang Regional Technical Director ng Protected Area Wildlife and Coastal Zone Management, BENR Mimaropa Region 4B. Good morning po, Director. Good morning. Hi, good morning Carla and Diane. So, Director, umpisahan natin yung tama raw. Kamusta po siya? Ano pong sabi nila kasi, di ba, parang kumukonti na raw po ito. Kamusta po ito ngayon? Bago ko po siguro sagutin ang inyong katanungan, gusto ko pong magpasalamat sa Channel 4 and inyong show, Good Morning Boss, na mabigyan po kami ng pagkakataon na maibahagi ang mga pangyayari ngayong buwan ng Oktubre, which we are celebrating as the Tamaraw Month. Okay. So ang ating Tamaraw or Bubalus Mindorensis ay naninirahan sa probinsya lamang ng Mindoro, Mindoro Occidental sa pagkangayon, sapagkat ayon sa mga pag-aaral na ginagawa ng departamento, wala na po kaming sighting sa Oriental Mindoro. Pero nung mga nakaraang araw, ito po ay talagang nasa isla ng Mindoro. Ang ating latest Tamaraw count ay we have 345 at ito po ay tumaas ang bilang from previous year, from 2012, kasi ang last year count po natin ay 327. So nagkaroon po So, ng good news dagdag yan, ng tumaas. 18. Yan. Ito po siguro ay dahil sa talagang pagpupursigi ng Yes. ating departamento at sa tulong na rin ng local government units at ang ating mga partner NGOs, like if you may allow me to mention Of course, them. go ahead po. We have the World Wildlife Fund for Nature, Haribon Foundation, Mindoro Biodiversity Conservation Foundation Incorporated, the Far Eastern University na tumutulong sa atin sa ating celebration palagi, particularly doon sa Tamaraw count na ginaganap na Abril. At may mga local pa rin tayong mga NGOs na tumutulong sa atin. At ang local government units ng Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. So ma'am, kasalukuyan, sila ay critically endangered. So ilan po ba dapat para mawala sila dito sa danger zone na ito? Ano dapat ang count? Ayon sa classification ng CITES, ang Tamaraw natin sa Mindoro ngayon ay classified as critically endangered dahil ang population na lamang nito ay 500 and below. Pababa. So ayon nga sa nabanggit ko kanina, 345 na 45. lamang tayo. So meron pa rin niyang endangered and vulnerable and so on and so forth. So may kanya-kanyang bilang po yun bawat kategorya. Director, bakit ba? Ano bang reason kung bakit po sila kumonti ng ganito? Sabi nga nung nagpupulong-pulong kami tungkol sa Tamaraw Conservation, ang ating Tamaraw nung unang araw, napakarami po nila, mga 10,000 mahigit. Wow, ang laki ng binaba. Subalit nung mga 1960s, umabot na lang ng umabot pa sa bilang na halos 100 populasyon na lang sila. Marami pong threats ang Tamaraw. Unang-una po doon ay yung paghahunting, halimbawa, yung ating habitat, yung kanilang ano bang tawag dyan, yung tinitirhan nila, Yes. yung gubat na nasa Mount Iglit, Bako sila naninirahan, yung deforestation, yung paglaki ng population din, no? Siyempre, dumadami ang bilang, dumadami ang gumagamit ng lupa na kung saan naninirahan yung Tamaraw. Pero sa Mindoro lang po matatagpuan itong mga tama raw. Opo, ito po ay endemic at ibig pong sabihin nun, endemic lang siya sa bayan sa lalawigan ng Mindoro kasi doon lang po siya makikita sa buong mundo. Sa Mindoro lamang po siya. Pero kanina, Director, nabanggit niyo lahat ng mga ahensya na nagsanipuwersa at nagtutulong-tulong para pangalagaan nga ito pong tama raw. Magbigay po tayo siguro ng example sa mga ginagawa po ninyo para mas mapangalagaan pong itong mga tama raw. Okay. Ang Presidential Proclamation number 273 na kung saan nilagdaan ito noong 2002 ay nagsasaad po ito na lahat ng sektor ng ating komunidad ay magtulong-tulong, lalong-lalo na ang pamahalaan, ang national government agency, ang provincial governments of Mindoro, Oriental and Occidental para magsagawa ng mga activities ditong buwan ng Oktubre. Yes. So last year, kami po ay narito din nung last year para ating mga kababayan dito sa Metro Manila na sumali nung Tamaraw Run, yung first ever Tamaraw Run na ginawa ng Department of Environment and Natural Resources. At
Sa taong pong ito, nagkaroon na rin ng Tamaraw Run 2, yung fun run namin sa San Jose, Mindoro, Occidental Mindoro. At ito naman ay pinamunuan ng ating Provincial Government of Occidental Mindoro. At gusto ko pong magpasalamat kay Governor Jean Minjola kasi siya po talaga yung nanguna doon sa Tamaraw Run at yung Mayor ng San Jose na si Mayor Romulo Festin at sa tulong ng taga-Department of Environment and Natural Resources ng dalawang probinsya. Maraming pong mga activities katulad po halimbawa ng Biological Diversity Camp na kung saan dinadala natin doon ang mga guro para sila ay magkaroon ng kuro-kuro kung paano nila ipapasok sa kanilang mga lessons yung Tamaraw conservation. Meron din tayong ginaganap na poster making contest, slogan or theme making contest. At kung ito ngang taon na ito, yung theme natin sa Tamaraw Month celebration ay hango sa isang paligsahan, no? Isang estudyante sa Oriental Mindoro ay nanalo. At ang for this celebration is Bobalos Tamaraw, Bobalos Mindorensis. Nalimutan ko yung Sige, mamaya, alamin natin yan. Siguro, ang gaganda ng projects, Carla, no? Kasi parang more of this is to create public awareness dun sa mismong present situation na nangyayari sa mga Tamaraw ngayon. Yes, kaya naman gusto ko naman malaman, Director. Nakikita nga natin na meron ng improvement in numbers. Yes. So ano naman yung ginawa mo? Na-mention mo kanina nga na yung hunting yung problema, Yeah. tapos yung pangangalaga sa kanilang tirahan. Ano ba yung mga efforts na kailangan gawin para nga mas dumami pa ang number nila at maalagaan sila? Ang Department of Environment and Natural Resources po, mayroong pinapatupad na programa sa Mount Iglit, Baco at sa probinsya ng Mindoro. At ito po ay ang Tamaraw Conservation Program. So dito po meron tayong mga hinahire na mga park rangers para po talagang ma-enforce yung protection natin sa mga katulad nga ng mga nag-hunting and other destructive activities. At meron din po tayong tinatawag na, ang Mount Iglit po pala ay isang protected area na kung saan talaga pong ipinagbabawal ang destructive activities within the park kasi ito nga po ay habitat ng ating mga Tamaraw. So marami pong mga katulad po halimbawa information and information campaign, mga capacity building ng mga bata kung paano nila dapat mapangalagaan yung habitat. Kasi ang atin pong programa ngayon ay we focus more on production in the wild. Hindi po kasi medyo naging successful yung breeding in captivity. So we are more on production in the wild and protection of the habitat, which is the Mount Iglit, Baco National Park. And of course, ma'am, nagkaroon rin kayo ng Eco Summit. Can you tell us a bit more about this? Yeah, mabuti na banggit mo yun, Carla. Yeah. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng probinsya ng Mindoro, Oriental, Occidental, Marinduque, Romblon, and Palawan for participating in the Regional Ecotourism Summit. Ito po ang pinakaunang Regional Ecotourism Summit na pinapatupad ng Regional Ecotourism Committee na kung saan sa taong ito ang aming pong departamento, ang Department of Environment and Natural Resources ang namumuno. So, ang partners po natin dito ay ang Department of Tourism, National Economic Development Authority, Department of Public Works and Highways, DILG, National Indigenous Commission, no? National Commission on Indigenous Peoples at ang provincial governments ng Mimaropa region. So doon po sa Ecotourism Summit, pinakita po ng 5 probinsya ang tanawin, ang mga ecotourism destinations ng Mimaropa. At babanggitin ko po ang ilan. Andito po yung Mount Mantalingahan Protected Landscape. Nandun po yung Mount Giting-Giting National Park. Meron din po tayong Apo Reef Natural Park sa Occidental Mindoro. Sa Oriental Mindoro, kanila naman pong pinakita doon ang panibago nilang ecotourism activity, yung kayaking sa Oriental Mindoro. At sa Marinduque, ang napakaganda nilang mga kuweba. So, sa pamagitan po ng inyong programa, ako po ay nanghihikayat sa ating mga kababayan na kayo po ay dumalaw sa Mimaropa region. At napakadami po naming mga ecotourism destinations. Ang theme nga po ng aming Ecotourism Summit ay Mimaropa Islands of Fun. Ayan. So talagang, Carla, nakita naman natin, kanina pa lang talagang punong-puno na yung ngayong umaga natin na ang dadaming magagandang spots at lugar dito sa Pilipinas. Kanina nga yung Batangas, Tayabas, Quezon, ngayon naman dyan sa Mimaropa. So Marami ng
pagpipilian ng ating mga viewers. Dami. At saka talaga ang Yeah. dami ng binanggit ni Director. Talagang very exciting. Yan yung mga dapat nating abangan. Sana mapuntahan din yan ng Good Morning Boss kahit malayo. Oo nga. Iniimbitahin ko kayong dalawa na dumalaw po kayo sa aming rehiyon kasi napakaganda po ng aming mga ecotourism destinations. Ayan. So, ayan po. Maraming salamat for joining us this morning. At good luck po sa lahat po ng proyekto po ninyo. And again, happy Tamaraw Month to all of us. Okay, so sa ngalan po ng aming opisina, ang Department of Environment and Natural Resources, gusto po naming magpasalamat sa Good Morning Boss. Ang aming pong secretary ay si Secretary Ramon Pahe at ang aming pong Regional Executive Director sa Mimaropa Region ay si Red Edgardo Galion. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na naibahagi namin ang mga programa namin sa DNR Mimaropa Region. Of course. Maraming Thank you salamat so po. much. That was Dr. Gwendolyn Bambalan.